Yan, hi everyone. Kung naghahanap po tayo ng lifetime healthcare, so maganda po itong Kaiser Long-Term Care. Basically, pwede po siya for 10 years old to 60 years old and 6 months. Meron po tayong bracketing dito. From 10 to 40 years old, ito po yung minimum plan na pwede natin kunin. Yung 2,647 per month. Pero ang maganda dito, meron kang option. Yung kung the higher the plan, the higher the coverage. Kung ano po yung mas comfortable po tayo na pwedeng kunin, yun po yung mas maganda, 'di ba? Considering na mas pataas po yung benepisyo. 'Pag 41 to 50 years old naman po tayo, minimum plan is 3,529 per month. And for 51 to 60 years old na bracket, minimum plan is 4,412. Just to note, meron lang din po tayong 500 pesos policy fee per year. Halimbawa, ang plan mo is K45. So, ang first payment mo is 2,647 plus 500. Succeeding months, babalik ka dito sa 2,647. Pag nag-anniversary na yung plan mo, mag-add ka ulit ng 500 pesos policy fee. So, paano tayo ngayon mag-fill up ng form? Ito po siya. Basically, kailangan nyo pong i-approach kung sino po yung agent nyo or sponsor. For our case, ito yung ginagamit namin ni Christine. Ito yung Kaiser Code. So, ikakopy ko po itong link na to, then open sa another browser. Yan. Then from here, ang kailangan lang po, first name, middle name, yung full name dyan, no? Complete, last name, birthday, email address. So, naka-default na po to. Pre-filled na po siya and cannot be edited, kumbaga. So, yan, mag-fill up na tayo. So, for the birth date, unahin po natin to itong year. Yan. Tapos month. Then valid address. So, make sure na yung address na yon is active po siya. Considering na doon po siya isa-send lahat ng details, login details natin sa Kaiser para makikita natin siya. After ng payment approval in few minutes or few days, mag-email po yung Kaiser na to access yung policy po natin doon. Yan. Tapos click lang po natin to. Create code. Once na na-fill up na po natin tong mga basic details natin. Yan. First name, middle name, last name, birth date, and email address. Yan. So, from here, mapapansin po natin is naka-default po siya na plan 100K or K100. Halimbawa, si plan holder gusto niya is lower plan or higher plan, dito lang po niya yun papalitan sa plan name na to. So, palitan natin. Kunyari, ang initial na gusto niya is K60 or 60,000. So, hindi pa po siya nagsisync, di ba? Dito. Plan name and dito sa Kaiser plan. Ang gagawin natin, click po natin to, compute code, para mag-take effect po yung bagong plan na sinelect natin. So, dito na siya. Click natin tong compute code. Yan. So, di ba nag-sync na po siya? Itong plan name and Kaiser plan, K60 na siya. So, same. Halimbawa naman, gusto niya is higher plan, papalitan lang din natin siya dito sa plan name. Let's say for example, gusto niya is K150. And next step, click po natin itong compute code para mag-sync po yung changes. So, same na siya, K150 na. Yan. Tapos, scroll down lang. Ipili na ngayon tayo dito ng terms of payment. Okay, so pwedeng monthly, quarterly, semi-annual, annual, and spot cash. Tapos nakanote naman dito, policy fee 500 pesos per year for 7 years. Meron pala tayong note dito sa mga plans, no? Ito siya. Pag K150 po above yung plan natin, so kung K150 monthly and quarterly and above, kailangan po ng full medical exam. So, physical examination with medical certificate of complete blood count, CBC, urinalysis and stool examination,
chest X-ray result, FBS, and HbA1c result, ECG. Yan, ito yung mga requirement. Pag yung plan natin is K150 above. So, kung K150 yung kinuha mo na annual, no need na po for medical requirement. Okay, ganun lang po siya. Balik tayo dito. Let's say for example, gusto ni plan holder is annual na K150. I-click lang po natin itong choose na button dito. Yan. Tapos, after nun, click po natin itong complete client application now para mag-proceed po siya further sa next na window. Yan. Then after nun, click lang po natin itong next button na to para mag-proceed siya further. Yan. Tapos, ito, fill up na natin yung mga basic details natin. First name, tapos height, weight, etc. Tapos yung weight, naka-LBS po siya. So, kailangan nyo po mag-convert. Kunyari, yung weight ni plan holder is 70. Convert lang po siya. Copy-paste lang din natin to. Lagay dyan. Sa birthday, enter lang ulit. Tapos place of birth. Yan. Tapos ito country. Choose of the following yan. Philippines. Tapos kung meron kang telephone number, lagyan mo lang siya. Kung wala naman, leave us blank. Mobile number. Tapos yung email address mo, pwede mo i-copy ulit dito. Tapos lalagay mo na lang siya doon. Scroll down natin. Tapos kung meron kang TIN number, kung wala, leave us blank. Office telephone number, kung nasa'yo. Meron kang copy nun. Considering na hindi siya OFW, if OFW po siya, kailangan niya pong mamili dito, yung destination ng country. Okay? Yan, leave us blank lang din natin to considering na nasa Pinas siya. Gagalawin lang po siya if OFW to. Tapos kung meron ka bang PhilHealth number, kung yes, so mag-enable to, fill up mo lang siya. Kung wala, no lang. Tapos, once okay ka na dyan, so pwede nyo po i-click to, resume later, para mag-save po yung mga changes. Yan. The response were successfully saved. Kasi may mga instances na, kunyari, nawalan ka ng internet or nag-brown out, ganyan. For some reasons, di ba, hindi yun nasa-save. So, kailangan natin ipindutin yung resume later na button na to. Okay, since okay ka na, click mo itong next button na to. Yan. Tapos, beneficiary na. Kailangan mo maglagay ng maximum for beneficiary. So, kung sino yung primary beneficiary mo, siya yung makaka-receive ng plan if something happens po doon sa plan holder. Then, makakatanggap din po siya ng specific na instant na pera based sa life insurance coverage ng plan na kinuha natin.
Yan, let's say for example, tatlo lang yung pwede mong or available na ilalagay mo. So, click lang po natin 'to, resume later para mag-save yung changes. Then, as usual, click natin 'tong next na button para mag-proceed po siya further. Ito naman sa window na 'to, yan, wait lang natin. Ayan, dito sa window na 'to, health declaration na. Meron ka bang sakit for the past 5 years? So, yes or no lang yung sagot dito. If ever may yes, so basically kailangan mo mag-provide ng medical result based sa hihingin ng Kaiser. So, considering na yung plan holder na 'to wala naman siyang sakit for the past 5 years, iki-click niya lang yung no button na 'to, okey? 'Yan. Naninigarilyo ka ba, et cetera, 'yan. Tapos click lang din natin itong next button. 'Yan, so if ever na meron tayong ni-yes doon sa health declaration, kailangan natin mag-provide ng details dito. Name and address of the personal physician, date of last consultation, reason of the last consultation, treatment given, medication prescribed, medication being taken. So, once na na-fill in na natin siya, considering yung plan holder na 'to is wala naman siyang niyas doon, tick lang natin 'to. Itong I hereby authorize and request you for any person, organization, or entity has any record on or knowledge of the health and or that of the proposed member. So, after nun natin siya matik, click natin itong submit button para mag-proceed siya further. And submit. Yan. Ngayon, kailangan na natin mag-electronic signature dito. Sa part na to, i-type natin yung full name and then click natin tong I accept the terms of this agreement. Okay, tapos makita din naman natin siya dito, yung finilapan natin earlier. Yan. Nandito siya lahat. So, pwede mo rin siya i-double check kung okay na siya. So, kung okay na 'to, balik tayo dito sa signature here na part. So, not necessary na perfect 'no, doon sa signature mo mismo. Kailangan lang na magkalapit. Puwede mo naman siyang i-amend later on, eh. 'Yan, tapos yung full name mo dito, 'yan. Tapos as advised, click natin 'to. I accept the terms of this agreement. 'Yan. Tapos after nun, click natin 'to, next. Go to payment page para process na natin siya. 'Yan, so ito yung mga specific na payment option. Yung Rakash, ito yung sa IMG. Ipakita ko na lang din kung ano ba yung mga advisable payment methods. Ito siya, New Rakash bills payment for IMG member only. So, video bills payment, halimbawa meron kang video online banking, you can use this one. Meron lang din auto-generated na tawag nito, na reference. Okay, so dapat mabayaran mo siya within the said deadline para maging valid yon. Or else, kung beyond nung deadline na yon, kailangan mo mag-generate ulit ng video bills payment reference. Okay? So, most recommended, 1 to 3 working days
process after payment. Tapos Palawan, halimbawa, considering na hindi siya OFW or kung OFW naman siya, pwedeng ipasuyo sa family. Through Palawan Express, meron lang din siyang auto-generated na reference number, yun yung ifa-follow. Tapos money remittance, fourth best option, but expect some delays like 2 to 3 weeks. Medyo mas matagal siya considering na kailangan ng manual intervention. Okay? So, kailangan talaga i-verify manually yung resibo doon. Same with bank deposit. Online bank transfer, so same lang din. Credit card, actually mas mabilis siya. However, meron lang din siyang higher service fee. Depend on your plan and mode of payment. One of the easiest way. Debit card, hindi siya recommended. So, pili lang po kayo dito kung ano yung mas preferred nyo dyan. Okay? So, ngayon, move further natin siya. Limbawa, ang ginawa ni plan holder or the policy holder is money remittance. Yan. Tapos, fill in lang tong billing address details. And then, naka-tick naman na to siya by default. Tapos, click natin tong next step button para mag-proceed siya further. Tapos, dito sa drop-down selection, pili ka kung saan ka magde-deposit sa IMG bank accounts. Okay, BDO, BPI, Land Bank, Metrobank, PNB, RCBC, Union Bank. Let's say for example sa BDO siya. Tapos, click natin tong green button na to, yung select. Ito, select button. Ngayon, ito na siya. So, when deposit is complete, click natin to. So, yung resibo kailangan nating picturean, yung clear kumbaga. Kasi nga i-upload po siya. Okay? Yan. Tapos, pag okay na, so ganito siya, yung itsura niyan. Ayan. So, browse lang din natin, select file, kung saan natin sinave yun. Yan. Tapos, open. Tapos, yung specific date, time, naka 24-hour format, tas deposit code. So, ganito siya. Let's say, for example, ito yung resibo, remittance. So, naka-deposit siya sa BDO. Tapos, yung date and time, nandito siya. So, enter natin siya doon. Tapos, yung time, it's around 17:44:19. Itong deposit code naman, usually yun yung transaction number. So, tayo ng notepad 525021402242. Yan. Tapos lagay natin siya dito. So, once verified na siya, okay naman yung mga details na pinaglagay natin, click na natin itong submit button na to para mag-proceed siya further sa uploading ng payment. Yan. Then makakatanggap tayo nito. Your payment is under verification. It will take a few banking days to confirm your payment. We will email you once the verification is done. So makakatanggap tayo ng ePay na approval. Siguro magpakita ako ng resibo, yung sample. Ito yung sample. So, ayan, once na nag-upload ka, makakatanggap ka ng email. Payments now in verification. Tapos, once na approve na siya, ganito naman. Ayan, ito naman yung matatanggap mo once approved. Thank you, your payment has been approved. Note, the transaction reference number is a one-time use only. Tapos, yan, may specific na agent message kung sino yung nag-approve doon ng payment mo. So, ganun lang po siya.
And at the same time, after a few days, makakatanggap ka na ng Kaiser portal mo. So, may login ka na. Ganito naman yon. Ayan. So, ise-send nila sa specific email mo, tas yung may password doon, tas login ka lang. Tas dito na muna makikita lahat. Policy number mo, kailan yung next due date, etc. Kailan ka nag-start, magkano yung amount yan. Ito na po siya lahat. Then, pwede ka rin mag-schedule ng mga AP, dental appointment. Yan, nandito siya. So, gano'n lang po siya. If you have further questions, let us know para mag-guide po namin kayo.